Hi brothers and sisters, nandito po tayo ngayon sa chapel ng St. James the Greater dito sa Barangay Madlawon para sa ginagawang pagpintura sa ating imahe ng patron St. James the Greater. Dahil ito po ay nasa mahigit 2 taon din na pinturahan mula nung pandemic pa. At bali ngayon ay muli itong ipinturahan para gumanda naman ang kulay. At ito ay mula sa effort ng ating brother, si Brother Edwin, na naglakad pa mula sa San Francisco sa Barangay Kapangihan. At itong si brother ay hindi lang siya marunong magpintura ng mga imahen, kundi siya rin pa isang sculptor, isang magaling na manlililo, lalo na sa paggawa ng mga banal na larawan, mga imahen, maliliit na mga imahen. May mga nakita na rin akong kanyang mga obra, kanyang gawa sa kanilang bahay na ang gaganda ng mga imahen ng mga patron ng santo. At siya nga ngayon ay siya ang nagpapaganda ng kulay ng patron sa ngayon, nagpipintura ng St. James the Greater para sa paghahanda sa paparating na piyesta at sa gagawing translasyon sa ngayong darating na July 15 para sa paglipat nito papuntang parokya galing dito sa chapel ng Barangay Madlawon. At sa tuwing inaayos ito, pinapaganda, inihahanda para sa piyesta, ay siyempre di mawawala na di maalis sa aming alaala ang mga nakalipas na taon, lalo na yung mga naunang henerasyon na caretaker nitong patron na to, may-ari. Bali, ang caretaker ngayon ditong patron namin dito sa Bulusan ay nasa 3rd generation na, mula sa pangalang Eustaquio Potalan, na siyang bumili nito galing pa ng Espanya, at sumunod sa yung tinatawag namin dito na si Inoy Meroy, na tatay ng caretaker ngayon na si Uya, tinatawag namin Uya Inya, si Nanay Inya o Aling Inya, si Sister Inya, na ngayong kamarera nitong patron kasama ng isa pa niyang kapatid. At syempre, naaalala rin namin ang mga naganap na nakalipas itong mga tinatawag na himala, mga milagro, kung paano naligtas ito sa naganap na sunog dito sa aming barangay nung maganap ang sunog dito na taon ay 1980s. Ako ay grade 2 pa lang noon na nagkaroon ng sunog dito at nasa 15 na kabahayan ang nasunog. At sa himala ay nailabas nga ang patron, ang imahe na ito, na sabi ng kwento ng may-ari na wala pa kasi dito dati ermita o chapel itong patron, kundi sa mismong bahay ng may-ari nakatago. At ang himala nga ay nabuhat ito ng halos 3 hanggang 4 ng katao ng mga teenager. May mga teenager pa, isa doon ang kapatid ko, at nadala ito sa isang bahay at idiniritso sa Barangay Puktol sa Bulusan Central School. At ang himala, dahil nga ngayon dito mabubuhat ngayon ng 4 na tao, hindi mahigit. At may kwento pa yun na masigip ang meron siyang parang lock na nilalagay na kahoy na matibay bago ito ilabas, at sa di maipaliwanag kung bakit napabilis na nailabas. At yun nga ang himala na hindi pa pahintulutan na masunog ang patron namin, ang imahe namin ng patron. Dahil kung nagkataong nasunog ito ay hanggang alaala na lang ito sa ngayon, kwento na lang, at hindi na namin makikita ang original na patron ngayon. At ito nga po ang original, dahil sa himala ay naligtas ito sa sunog. At marami pang ibang mga kwento tungkol dito sa patron na ito, sa imahe ng St. James the Greater dito sa Bulusan. At naikwento pa nga ng tatay ng kamarera ngayon na si Inoy, tinatawag namin noon na si Inoy Meroy, na isa sa mga pera na naipon na pinambili nitong imahe ng patron niya ito galing sa Espanya ay mga naipon niya mula sa kanyang inipon na pera sa kanyang pagbebenta ng buyo. Ang buyo ay isang uri ng dahon na
inihahalo sa nganga. At malalaman natin kung gaano kahalaga noon ang pagnganganga ng matatanda at yung dahon ng buyo at inipon niya na nilagay niya sa kawayan, alkansya, at siyempre mga silver at golden coins pa yon. Napakahalaga. Kaya nga nung nilinis daw yun, may kwento pa sa amin na siyempre may mga medyo kalawang na rin na sa katagalan doon pa sa Bugas Cave, yung dito sa amin sa Madlawon, nilinis ang mga coins na yun para ipambili, para talagang madaling malinis. Yan ang kwento sa amin. At yun nga, at siyempre nabili nga ito na galing sa Espanya. At may iba namang account kung nakwento na nagkapalit daw ito yung patron sa alin at muli pinagtagpo ulit at para pagpalitin, na babangkitin ko rin sa history nito na nakita ko rin sa ibang account. At syempre ang mga kwento naman tungkol sa mga himala nito, na tungkol sa mga pag naganap na tidal wave dito, na sinasabi na nakikita itong nagpapatakbo ng kabayo at kanyang tinutusok ng espada ang daluyong sa dagat at tumitigil ang malakas na alon, naliligtas ang bulusan. Minsan naman yung bulusan volcano na nag-erupt, na may mga nakakakita rin na yan din ang nangyayari, nakakarinig ng yabag ng kabayo. At sabi pa ng aming kamarera ngayon na si Uya Inya na nakikitaan ito umano noon ng mga putik sa paa ng kabayo, na putik at yung mga amorseko na parang pumunta ng bundok na nagpatakbo ito. So hindi naman maipaliwanag, siyempre yan ay himala at yun nga ay nangyayari. At iisa rin ang kwento nila na kapag naghihimala ito na nakakakita sila ng parang kidlat sa galing sa espada, at di naman imposible na maari itong i-connecta sa kanyang titulo dahil ang aming patron Santiago ay binigyan ng bansag ng aming Panginoon na Buenos o Son of Thunder, kasi ito ay minsan naglakad sila sa isang bayan na di sila tinanggap. Kasama niya ang kapatid na si Santiago at si Juan, na hindi sila tinanggap, na nagsabi ito sa Panginoong Hesukristo na sabi, ano kaya kung magsak tayo dito ng magpakidla tayo para sa hindi mga tumanggap sa atin sa bayan. Ngunit siyempre ang Panginoong Hesukristo ay sinaway itong patron natin, na isa ito sa paboritong isama ng Panginoon, kasama ni Pedro, Andres, Santiago at kapatid nitong si Juan. At ito nga ang kanyang taguri sa kanya na Son of Thunder. Kaya ang kanyang espada ay talagang nakikitang parang kidlat sa mga nagaganap na himala, na nangyari din minsan sa aming munisipyo, na nilosob ng rebelde ang aming munisipyo, na kung bakit itinuring ito na himala dahil kakaunti lang nun ang pulis na nandoon. Nasabi mas marami ang namatay na rebelde na sumalakay, na itinuring nila rin itong himala sa pamamagitan ng tulong ng panalangin ng aming patron. At meron naman akong saliksik na ibang account na nagkikwento tungkol sa aming patron, na ito ay nabasa ko ng English at aking isinalin sa wikang Pilipino para mas maging malinaw, na sinasabi dito, hindi alam ng maraming Bulosano ang maaaring unang imahe ng kabalyero o mga ngabayo ng kanilang patron. Santiago Mayor ay pinagpupugayan ng ngayon sa bayan ng Alin, Hilagang Samar. Tumawid ito sa mga magulong tubig ng Embocadero kasama ang pamilya ni Don Lorenzo Gallego mula sa Bulosan at ng kanyang asawa si Doña Maria Cabahog. Ang kanyang apelyido ay nagpapahiwatig ng pinagmula ng bayan ng Kapol. Si Don Lorenzo ay naging ikatong ehekutibo ng Alin noong ang bayan ay kilala pa sa dating pangalan nitong La Granja. At noong 1898, binigay niya sa simbahan ng kanilang ampong bayan ang imahe ng kabalyero mula sa Bulosan, ang La Granja. Tulad ng Bulosan ay isang parokya ring nakatuon kay Santiago Mayor, bagaman mas bata, itinatag ito noong 1863, 1867 sa ibang pinagmulan. Samantalang ang Bulosan ay itinatag bilang isang parokya noong 1630.
Maraming bersyon kung paano sinubukan ng pamilya ni Don Lorenzo na ipagpatuloy ang tradisyon ng pagdadala ng imahe ng kabalyero pabalik sa Bulusan. Sa kabila ng kanilang permanenteng paninirahan sa La Granja at kung paano sa wakas ay nakakuha ang Bulusan ng bagong imahe ng kabalyero para sa mga posisyon ng pista. Susubukan naming ipakita ang ilan sa mga ito sa sulatin na ito. Pagtatangka na ipagpatuloy ang tradisyon. Sinasabi na sa kabila ng pagiging residente ng La Granja, sina Don Lorenzo at ang kanyang pamilya ay nagtangkang tuparin ang kanilang ginagawa mula pa noong unang panahon. Iyon ay ang pagdadala ng imahe ng kabalyero ni Santiago Mayor para sa taon ng pista ng bayan ng Bulusan. Sinasabi ng mga kwento na sa loob ng dalawang magkasunod na taon, matagumpay na natupad ng pamilya ang kanilang tungkulin. Gayunpaman sa huling paglalakbay ng imahe sa Embocadero sa kanilang pagbabalik sa La Granja, sinalubong sila ng malalakas na hangin na subasko at malalaki ang mga panganib na kanilang naranasan sa araw na iyon. Kaya't nagpasiya silang huwag nang dalhin pabalik ang imahe sa Bulusan. Ito ay maaaring dahilan kung bakit ibinigay ni Don Lorenzo ang imahe sa simbahan ng parokya sa La Granja. Nagbago ang pangalan ng La Granja sa Alin noong 1903 at hanggang ngayon kinikilala pa rin ng mga taga-Alin si Don Lorenzo Gallego bilang ang nagbigay ng unang imahe ng kabalyero ng kanilang patron St. James. Ang parokya ay nagkomisyona ng hindi bababa sa dalawang iba pang mga imahe ng kabalyero mula noon. Ang imaheng kabalyero ng Angka ng Putalan. Ang pag-aaral sa mga Padrones de Almas, listahan ng populasyon ng bayan, pati na rin ang mga aklat na canonical tulad ng mga para sa binyag, kasal at kamatayan, ay nagpapakita na ang karamihan, kung hindi lahat ng mga Putalan, ay orihinal na mula sa kapangihan. Patuloy pa rin ang mga pag-aaral sa genealogy ng Angkan, ngunit ang isang pangunahing sangay ay tila nagmula sa pagsasama ni na Inocencio Putalan at Apolonia Fosana na may hindi bababa sa 8 anak. Kabilang sa kanilang mga anak ay si Juan Putalan y Fosana, ipinanganak noong 1843 na nag-asawa kay Andrea Fogio at may hindi bababa sa 9 na anak. Kabilang sa kanilang mga anak na babae ay si Marcela Putalan na kalaunan ay nag-asawa kay Leandro Lohina. Pinaniniwala ang sina Marcela at Leandro ang mga ninuno ng mga kasalukuyang tagapag-alaga ng pangalawang imahe ng kabalyero. Si Eustaquio Putalan ay nakababatang kapatid ni Juan Putalan na siya ay isinilang noong 1845. Nakalista siya na 30 taong gulang na Padron de Almas ng 1875. Noong 1904, siya ay magiging 59 taong gulang na. Siya ang tiyuhin ni Marcela at sa kanya ibinibigay ang kredito sa pangalawang imahe ng kabalyero ng Bulusan. Hindi pa natutukoy kung ang mga Putalan ay may kaugnayan sa mga Gallego. Ang alam natin ay si Matea, kapatid ni Marcela Putalan, ay unang ikinasal kay Tomas Madrid ng La Granja bago niya pakasalan ang kanyang pangalawang asawa, si Eustaquio Espera. Ayon sa mga kwento, dumating ang imahe ng Bulusan noong 1904 at ang kanyang imahe ay binayaran ng mga ipon na nasa isang alkansya marahil nayari sa kawayan tulad ng uso noon. Sinasabi rin na ang nagbigay ng imahe ay ang hermano mayor noon. Bagaman walang umiiral na mga tala na nagpapakita kay Eustaquio Putalan bilang isa. Mayroong dalawang magkakasalungat na kwento kung saan galing ang imahe. Ang isang kwento ay nagsasabing galing ito sa Samar. Ang isa naman ay nagsasabing galing ito sa Legazpi sa Albay. May isa pang kwento nagsasabi kung paano napalitan ang mga imahe mula sa Alin at Samar sa panahon ng paghahatid. Kaya ang para sa Alin ay naihatid sa Bulusan, samantalang ang para sa Bulusan ay naihatid sa Alin. Gayunpaman, ang kwentong ito ay magpapahiwatig din na ang mga imahe ay mula sa isang pagawaan.
pinagpapalagay na iniiwan natin ang katotohanan na ang alin ay mayroon ng imahe ng kabalyero noon. Ang orihinal na imahe na ibinigay ni Don Lorenzo sa simbahan ng parokya ng La Granja noong 1898. Kung ikukumpara natin ang paraan ng estilo kung saan inukit ang dalawang kasalukuyang imahe, magkaiba ang mga ito. Pareho silang nakasakay sa kabayo. Oo, gayon pa man. Ang nasa alin ay mas nasa panig ng foxe, samantalang ang nasa bulusan ngayon ay mas pino, mas maingat na ginawa na nagmumungkahi na ang nasa alin ay mas matanda. At ang nasa bulusan ay medyo bago bagaman, mahigit na 1 siglo na rin ngayon. Ang Santiago sa alin ay may mas malambot na mga mata. Ang nasa bulusan ay may mas matatalas na mga mata. Ang Santiago sa alin ay nakataas ang kanyang braso. Ang nasa bulusan ay nakataas ang kaliwang braso. Ginagawa itong marahil ang kauna-unahang kaliwang kamay na imahe ng kabalyero ng santo. Ang isang teorya na maaring mag-uugnay sa parehong mga kwento ay maaring ang pangalawang imahe ng kabalyero ng bulusan ay maaring dumating nga sa pamamagitan ng Legazpi, ngunit mali ang paghahatid nito sa alin. Ang sinumang naghatid ay maaring malito o nalito dahil ang bulusan at alin ay mga bayan na nakatuon kay Santiago Mayor, at naisip na ang alin bilang ang mas bata sa dalawang bayan ay ang bayan na nangangailangan ng imahe. Gayon pa man, gaya ng alam natin, ang alin ay mayroon ng imahe ng kabalyero mula noong 1898. Kaya sa kabila ng kahangahangang kagandahan nito, tinanggihan ng mga taga-alin ang bagong naihatid na imahe ng kabalyero at inayos nila ang mga naghahatid at pinabalik sila sa kabila ng Embocadero at pagkatapos ay sa bulusan. Ang karaniwan sa mga kwento ay nang dumating ang imahe sa bulusan, masiyang dinala ito ng mga lalaki sa posisyon sa paligid ng poblasyon. At gaya ng sinasabi ng ilang kwento, ang imahe ay nanirahan sa Barangay Puktol sa bahay ng mga matatandang Futalan sa lupang sinasakop na ngayon ang bahay ni Ginoong Jose Mendizábal. Ngayon ang bahaging ito tungkol sa imahe na naninirahan sa pamilya Futalan sa Puktol ay maaaring totoo nga, bagaman nakalista sa ilalim ng kapangyarihan noong 1885 sina Juan Futalan at Andrea Fujillo, at ang kanilang pamilya ay nakalista sa padron ng 1893 bilang mga residente ng barangay, kung saan ang mestizo de Sangle, si Don Casimiro Garcia ang kabesa. Sina Don Casimiro at ang kanyang pamilya ay nakalista sa mga padrones ng mga nakaraang taon na naninirahan sa Puktol. Si Don Casimiro ay dapat naunang nagsilbi bilang kabesa ng Puktol at kalaunan ng nga kasalukuyang sentral at looban. Ngayon, kalaunan inilipat ang imahe mula sa Puktol patungong Madlawon at doon ito naninirahan sa isang ermita o kapilya na natitirang bahagi ng taon. Noong nakaraan, dinadala lamang ito sa simbahan para sa prosesyon ng Vespera at sa mismong araw ng pista. Ngunit sa mga nakaraang taon, dinadala na ito simula pa noong Hulyo 16, ang unang araw ng nobena. Kung pupunta ka sa alin para magbisita, mangyaring maglaan ng oras upang bisitahin din ang kanilang simbahan. Ang imahe ng kabalyero ni Santiago Mayor ay nasa isang simpleng gilid na altar sa kanan, ayon sa isang taga-alin. Ito ang mula sa bulusan na ibinigay ni Don Lorenzo noong 1898. Gayon pa man, inaangkin na ito ng mga taga-alin na dahil sa marupok na kalagayan nito. Ang orihinal na imahe ay nasa loob na ngayon sa pribadong bahay ng isang inapo ni Don Lorenzo. Ang pag-angkin ito ay kailangang mapatunayan pa. Kailangan ding mapatunayan ang pinagmulan ng kasalukuyang imahe ng kabalyero ng prosesyon ng alin na nasa estilo ring Foxy. Idadagdag ko rin ang tungkol sa traslasyon na dati ang naghahatid lang ng imahe ng patron na ito ay tradisyon ng mga taga Barangay Madlawon lamang at hindi ito gaano binibigyan ng formal na pagdadala, kundi nagsimula lang ito ginawa ng traslasyon na kasama ng ibang mga chapel, mga parokya nang magkaroon ng imahe ng Our Lady of the Pilar. At ito ay nagsimula sa noong ang pare namin na paroko dito ay si Father Benavides,
At doon na nagsimula na ito ay sinasalubong na ng mga iba, mula sa iba-ibang barangay, kasama ang berhin ng Pilar para ihatid tuwing Hulyo 15. At para po sa lahat ay binabati ko ang lahat ng advance happy fiesta sa lahat, at ang mga nais dumalo ng traslasyon ay umaten po sa darating na Hulyo 15 para sa pagdadala ng imaheng ito sa ating parokya ng St. James the Greater para sa taong 2025.